Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy, update tayo sa Iran. Ang Iran ngayon ay nagmakaawa na daw sa Pakistan, sa Islamabad, para middleman sa pagbalik sa negosasyon sa usapang peace deal with Trump. Pero may pahayag si Trump na ayaw niya nang makinig sa mga tarantadong IRGC na yan dahil walang isang salita, pabago-bago, paulit-ulit at mga sinungaling. Kaya hanggang sa ngayon, pang 12 day of bombing na ang ginawa ng Amerika, walang humpayan gabi-gabi. Ay talagang binubomba ang Iran kapag mayroon pang tumatayo na IRGC infrastructures o mga facilities ng IRGC na masilip ng Amerika, ay bubumbahin talaga yan, mga kababayan. Kaya ang Iran officials, lalo na itong sila Abbas Araghchi at yung isa, ay lumalapit na muli sa Pakistan government para muli ay hihiling ang Pakistan na magmiddleman siya sa usapang kapayapaan, pangkapayapaan between Amerika and Iran, which is 4 na beses na yan na hindi natuloy. Sinira lang ng Iran ang trust ng Amerika sa kanya, ang trust ng presidenteng si Trump. Kaya sabi ni Trump, ayaw niya na, bombahin niya muna hanggang sa wala ng Kasi kapag magipag-peace deal itong Iran, meron silang style na hingi muna sila ng ceasefire for 2 weeks o 1 month. Ganun ang style nila para makapag-ipon na naman ng armas. Tapos, babalik na naman sila sa giyera, ayaw na naman nilang kapayapaan. Ganun lang nasilip na yan ni Trump na estilo ng Iran. Kaya ayaw na ni Trump, kaya mas grabe talaga ngayon ang pambubumba ng Amerika. Pero bakit hindi pinatulong ni Trump ang Israel kasi napakagasto? $37 billion na pala ang gasto ng Amerika dahil sa giyera na yan. Alright, meron tayong kuhang video galing sa ating ka-vlogger na si Good News Philippines. Atin panoorin at bigyan ng reaksyon. Naman sa mga balitang ipinapakalat ng Iran, naghahanda ang mga sundalo ng Iran upang magsagawa daw ng ground invasion sa Kuwait. Ang pakay ng Iran na makubkob at maagaw ang mga pangunahing US military base at installation kung saan naroroon ang maraming mga sundalong Amerikano na nakadeploy sa kasalukuyan. Plano ng Iran na huliin ang mga sundalong Amerikano bilang bargaining chip nila kay President Trump. Kapag ginawa ito ng Iran military, malaki ang posibilidad na mas malawak at tatagal pa ang digmaan sa gitnang silangan. Makikita sa video ang pag-mobilize ng mga T-72 main battle tank at armored personnel carrier ng Iran military bago makarating mga sundalo ng Iran sa Kuwait sa pamamagitan ng transportasyon sa kalupaan. Dadaan muna ang mga ito sa bansang Iraq. Pwedeng pasabugin ng Israel at US fighter jets ang mga gamit pandigma ng Iran bago pa sila makapaglunsad ng pag-atake at makapasok sa teritoryo ng Kuwait. جادة بوليس راغبين جادة أهواز الجيميش. Ayan mga kababayan, mga ka-Golden Boy, makikita natin na wala talagang war strategist ang Iran. Walang mga magagaling na general diyan dahil natudas na yung mga magaling nila na general eh. Yung mga bagong general ngayon ay na-promote lang yan from lieutenant ay nagiging general. Napakataas ng paglukso, ng ranggo, ng biglang biglang pagtaas ng ranggo kasi patay na nga yung mga general. Ngayon, itong gagawin nila na mag-cross the border sila, dadaan sila ng Iraq, ng Syria bago makarating sa Kuwait dahil gusto nilang, ang tingin talaga nila sa Kuwait na hindi makakalaban. Ang tingin nila sa Kuwait ay mga duwag na hindi lalaban. Ito ang hindi nila alam yata to kasi mga gunggong na kapag dadaan sila ng Iraq, merong base militar sa Iraq ang Amerika. At kung dadaan naman sila sa Syria, ang Syria ay pro-Amerika na dahil ang nag-liberate ng Syria ay Amerika. Kaya hindi sila makakadaan sa dalawang lugar na yan na hindi sila masilip ng Israel at ng Amerika. Kaya doon pa lamang sa kanilang convoy, sa convoy ng kanilang mga tangke, ay bubumbahin na sila ng Israel at ng Amerika. Kaya tudas ka agad sila, hindi pa makakarating ng Kuwait. Grabe, napakabugo talaga mga kababayan, itong IRGC na ito. Aatake ba naman gagawa ng invasion daw?
akala nila ay titingin lang yung mga kapatid ng Kuwait. Ang Kuwait, Bahrain, at iba pa diyan sa Gulf State, Qatar, UAE, yan ay mga magpinsan lang yung mga hari. Diyan hindi nila matiis na titingnan yung kanilang kadugo na binubuli. Kaya kahit wala ang Amerika, kahit wala ang Israel, digmaan talaga yan. Yan ang nakasulat sa Biblia na laban ng magkalahi, mga kababayan. Kaya unti-unti nang lumitaw ang mga signs na binigay ng Biblia na end of times. Ito yung laban ng mga magkapatid na eh. Kaya yan yung nangyayari dyan ngayon sa the Middle East. Alright, balik tayo kay Good News Philippines. Iran humingi ng tulong sa Qatar, Oman at Pakistan. Nasabihin sa Amerika na magkaroon muna ng 10 araw na tigil putukan para muling buksan ang negosasyon ng dalawang bansa. Hindi pumayag si President Trump na makipag-usap at makipagkita sa Iran. Ito ang sinabi ng White House. Ayaw ni Pangulong Trump na bigyan ng pagkakataon na makipag-ipon muli ng lakas ang Iran. Itutuloy ng Amerika ang opensiba laban sa Iran hanggat sumang-ayon ito sa totoo at tunay na kasunduan. President Trump sawa na sa kasinungalingan ng mga kalaban sa utos ni Pangulong Trump. Sa ilalim ng Operation Epic Fury, ang US Central Command o CENTCOM ay 5 oras na binomba ng mga Amerikano ang Military Command Center, missile at drone launch site, maritime capability at air defense system sa 5 lokasyon sa Iran. Ang seri kung saan matatagpuan sa Strait of Hormuz, Port City, Bandar Abbas, Qism Island, Shiraz at Isfahan. Ramdam ng mga residente sa Iran ang kakaibang mga bombang inihulog ng Amerika sa mga kalapit na military target. She says to kill you. Hindi pinalagpas ng Amerika ang mga missile base ng Iran na nakatago sa ilalim ng kalupaan. Ito ang patuloy na counter-offensive ng Estados Unidos sa Iran matapos masawi ang 3 sundalo Amerikano, 2 sa bansang Jordan at 1 naman sa Iraq. Ayan, so nakita niyo mga kababayan kung kaano ang puot at ngit-ngit ni Donald Trump dahil sa namatay na mga US servicemen nang binomba nitong Iran ang mga base nila diyan sa Gulf State, lalo na sa Kuwait at sa Jordan. Sa Jordan yung merong 3 nadali, di ba? At yung isa ay durog na, hindi makilala eh. Kaya ito yung ganti ng Amerika. Talagang dudurugin din sila kahit saan sila magtatago. Ngayon, panghuling dudurugin ni Trump ay itong tinatawag na Pickaxe Mountain. Ito kasi yung bundok na solidong bato, and then ang ilalim niyan ay ginawang base militar ng Iran. At hindi lang yan, ginagawa ring parang laboratorio ng kanilang nuclear program. Kaya yung mga mga enriched uranium ay nandyan daw tinatago sa Pickaxe Mountain. Napakalalim daw niyan, nasa 100 to 200 meters deep below the mountain. May mountain pa sa ibabaw, and then nag-underground pa rin sila sa level ng lupa, ay nagpailalim pa rin sila kahit na mayroon ng nakakaber na bundok na gawa sa bato. Talagang napakaduwag, no, mga kababayan. Kung matapang, bakit tatago pa sila sa lungga? Di lumabas sila, and then magipagharap ng di ba? Patayan na, mga kababayan. Parang yung sa sa Cotabato noon, sa parang sabil na pangyayari na ang ating mga kapatid na Muslim ay harap-harapan na nagipaglaban sa mga Amerikano. Gamit lamang ang itak, di ba? Ganun katapang ang Pilipino. Hindi na mag-aksaya ng oras, gagastos para gagawa ng tunnel, doon ka magtatago. Kung gagamitin ni Trump ang style ng Israel na sinisimento, kinukongkrito yung mga entrance, yun ang dapat gawin diyan sa yung tinatawag na Pickaxe Mountain. Kapag nakita ang entrance niyan, ay buhusan kagad ng tuni-tuniladang metrikong concrete mix, cement mix,
ang ibuhos katulad ng ginawa ng Israel doon sa Hezbollah sa Lebanon para hindi na nila mabuksan pa kapag nabuhusan na ng tunituniladang concrete mix semento. Mga kababayan, anong masasabi nyo? Paki-comment sa ating comment section. Nasa salakay na daw ground invasion ng Iran papuntang Kuwait. Sila ba ay maging successful sa gagawin ito? Mukhang klarong-klaro yung pag-atake nila, no? At kapag sigurado nakita na yan ng Amerika, at kapag nakitang nag-convoy talaga sila, ay yan na yung time na isa-isahin sila sa pagpasabog. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat. Pag-comment na lang sa ating comment section, mga ka-Golden Boy, sa mga bagong bisita. Malaking tulong ang pag-subscribe sa ating channel at sa aking mga avid followers. Maraming salamat at ingat ang lahat.